Greetings mga kababayan. Ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe o ngayon pa lang po nakapag-view sa ating channel, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Paalala lang po, ang ating pong tinatalakay o natatalakay o tinalakay na sa ating mga videos, huwag po niyong maituring isang legal opinion. Bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. Okay, bago tayo magpatuloy, I would like to extend my heartfelt appreciation and thanks sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na wala pong sawang nagpa-follow, nag-view, nag-aabang ng ating mga videos, At ito po ay nagbibigay sa atin ng encouragement, despite of the challenges, na mapagbigay po tayo ng mga kaukulang mga videos, Kasi sabi nga natin, gusto lang ang hangarin po natin ay makapag-impart po sa inyo ng legal na information. Sabi nga natin lagi, ay lamang ka na pag may alam ka sa batas. Bago ito magpatuloy, ang ating pong maxim for this video is yung salitang tinatawag nating yung pacto directo sale. Pero alam ko nasagot na natin ito, Ang isang pacto directo sale ay isa pong deed of sale with the right of repurchase na kung saan nagkasundo yung buyer at seller na after a certain period of time, yung property na pinagbili ay pwede pong bilhin uli. Yung po ang kaukulang pacto directo sale or deed of sale with the right of repurchase. All right, ang ating pong tatalakayin ngayon ay pinadala po sa atin ng ating subscribers, viewers, at itago natin siya sa pangalan user SMX 3XD. Ang haba po, but I wish yung nagtatanong po sa atin magsabi na lang po kayo ng inyong true identity, para hindi naman po mamimilipit yung dila natin sa kakabasa ng inyong mga katanungan. Although I understand, yung iba sa atin, you are very particular about your privacy, pero para sa akin kasi, mas mabibigyan ko ng importansya yung kahalagan o appreciation yung mga viewers natin o yung mga nagtatanong kung sila mismo ay duly identified. Okay. So, ang katanungan niya sa atin ngayon ay ganito. Sabi niya, nagkaroon daw ng bilihan pero walang deed of sale. At nagpirmahan lang daw yung mga buyer at saka seller, I would say the buyer and the seller, sa isang kalendaryo. Valid ba ito? Normally, alam po ito, maliit pa po ako, marami na po akong nadidinig, na kung saan yung mga may-ari ng lupa, lalo na sa ating mga kababayan natin dyan sa mga rural areas, mga farmers po natin na yung iba naman ay wala silang access sa lawyer, kaya nasa liblib na lugar sila nakatira. So, nagkaroon ng bilihan. Minsan, wala pong bond paper, wala pong typewriter doon, o wala pong printer. So, nagkasundo na lang sila because usually, kahit na gaano po kahirap ang situation sa ating baryo, sa liblib na lugar, most likely po may kalendaryo po doon, na kung saan doon isinusulat kung kailan pinanak yung kanilang anak, anong petsa. At kung minsan pag nagkaroon po ng bilihan ng lupa, tulad po nito, susulat sa atin, ay doon po ay sinusulat na nagkaroon sila ng bilihan at nagpirmahan na lang, doon sa deed of sale. Okay? Bilang kalendaryo, pero wala po talagang deed of sale na ginawa. Okay? Ang tanong niya ngayon ay, valid ba, yung deed of sale na kung tawagin? Pero actually, hindi po deed of sale dahil sabi nga nila, sa kalendaryo lang daw nakasulat at nagpirmahan yung seller at buyer. Okay. Ito po yung ating pananaw dyan, For as long as yung nakasulat po sa kalendaryo ay maliwanag naman na nagkaroon sila ng bentahan na like, eto, ako si Juan, may-ari ng lupa, ay ibinenta ko kay Pedro yung aking lupa sa ganitong lugar sa halagang halimbawa ay 100,000 o 200,000, okay? Kasama na dito yung
kung ano man nakatanim doon, improvements. Nagpirma yung buyer, nagpirma din yung may-ari ng lupa na seller. Okay? Now, valid ba na bilihan ito? Kung ito yung tenor ng salita ng sulat, yes, valid po yan, no? For as long as meron pong nakalagay doon na klaro na nagkaroon ng bilihan. Okay? Ang tanong, pwede po bang ma-register po ito na sa kalendaryo lamang? Hindi po maaari itong maparegister dahil sabi po ng ating batas, only public instrument may be recognized and registered with the Register of Deeds. So, anong gagawin? Okay. Although valid ito tandaan po natin, valid po ito bilang isang private sale. In short, valid ito as between the seller and the buyer. Para magkaroon ng ito maging public instrument, dapat ipanotaryo. So, ang tanong, paano po ipapanotaryo yung kalendaryo lamang? Okay, that's a good question. Well, dahil may kasulatan na sila na nagkaroon ng bilihan, pwede naman silang pumunta, lumuwas sila sa munisipyo o sa syudad at magpagawa sila ng deed of absolute sale doon sa lawyer o notary public at ipanotaryo nila. Ngayon, may situation po na namatay na halimbawa yung isa sa kanila, yung buyer at seller, na pumirma doon sa kalendaryo. O nag-abroad na o hindi na malaman kung saan napunta, paano na ngayon? Pwede ba itong magiging public instrument din? Yes, pwede po. Ang gagawin lang ng buyer is that mag-file siya ng petition sa korte, no? To prove due execution of the sales. Yung kalendaryo, ipipresenta nyo sa korte. Pag nakumbinsin nyo po yung korte na talaga nagkaroon ng bilihan, tulad na ating napaliwanag earlier, ay ito ay kikilalanin na totoo talaga nagkaroon talaga ng bilihan. So ang korte ngayon, after proving its due execution, ay mag-order po na i-recognize yung bilihan na sa kalendaryo lamang na isang deed of sale. At dahil ito'y order ng korte, ito ay magiging public documents at public instrument at ito ay magiging registrable na. Okay? So tandaan po natin yun, ha? At para lalo na dito sa mga kababayan natin na nasa mga liblib na lugar, ay valid po ang ganitong situation. So I hope si user SMX3X at XD3LT5X sana ay napakinggan mo ito at nabigyan kayo ng liwanag sa inyong katanungan. Okay? So hanggang dito na lamang at ulitin ko ulit sabi nga natin sa mantra natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay, sa mga kababayan natin sa iba't ibang time zone po tayo, sa iba't ibang parte ng mundo, ako po'y muli nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at yung pong hindi pa nakapag-subscribe, ay paki-subscribe lang po at click po ninyo yung thumbs up button at yung pong i-share po ninyo yung ating videos. Kasi po, iba na po, pag napag-share po ninyo at na-click po ninyo yung notification bell, ay yung ating mga kababayan, mga kaibigan po ninyo, kamag-anak o kakilala, ay sila din po ay may mapulot sa ating pinag-usapan. At malay ninyo, baka ang episode nito o yung sa mga hinaharap pa, ay maging applicable po sa kanilang situation o sa kanilang buhay. Okay? So hanggang dito na lamang at I hope to see you in the next video or live streaming po natin. Bye-bye and God bless.